Aksyon at paghahanap ng solusyon sa halip na pagsisihan ang dapat pairalin. Yan ang iginiit ni Marikina 2nd District Representative at Ways and Means Chairperson Miro Kimbo. Ngayong humaharap ang bansa sa hamon sa produktong petrolyo. Dahil pa rin yan sa nangyayaring gulo sa Middle East. Si Bian Manalo sa detalye. Sinigundahan ni Marikina 2nd District Representative at Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo ang pahayag ni Senador Ping Lacson na dapat nang pabilisin ang suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Aniya, malaking tulong ito sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon, lalo't walang katiyakan kung hanggang kailan patatagal ang gulo sa gitnang silangan. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 172 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, halos 120 pesos naman ang gasolina, at higit 178 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Mungkahi na mambabatas, bakit doon lang sa bagong darating, pwede naman natin tanggalin na doon sa nasa merkado na kahit nabayaran pa yan ng excise tax, pero ang gagawin natin is bigyan ng tax credit. Yan po wala po akong decision dyan, to be fair. So isa po yan sa mga pag-uusapan natin bukas. iginiit ni Kimbo na aksyon at paghahanap ng solusyon sa halip na pagsisisihan ang dapat pairalin habang humaharap ang bansa sa krisis. Aniya, doble ang oras ng gobyerno sa paghahanap ng paraan para malutas ang problema. Samantala, ikinagalak naman ng kongresista ang naging desisyon ng Iran na payagang dumaan sa Strait of Hormuz ang Philippine vessels. Matatandaang noong Pebrero nang sumiklab ang sigalot sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Pero malaking bagay yan, no? Kasi kung itong mga bagay na ito, itong langis na ito ay direktang pupunta sa Pilipinas, para gamitin ng ating ng ating nag-iisang refinery, malaking bagay. Bukod sa kanyang bayanihan 3 bill, welcome rin para kay Kimbo ang iba pang panukalang batas na layong maibsan ng hirap ng ating mga kababayan. Aniya, kahit tapos na ang gyera, ipagpapatuloy pa rin nila ang pagbuo ng Unified Bill na tutugon sa anumang krisis na kakaharapin ng Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bian Manalo, Congress News.